tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan natin lahat. Halos siya yung nagdadala. Nasa kanya yung lahat ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang bumugunita na siya yung nahiwalay sa lupain ng buhay dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. Ito yung lingkod ng Diyos na ating Panginoong Kristo na umako ng lahat ng mga kasalanan. Na dahil sa paghihirap ng Kristong ito, na kung saan dahil sa kanyang malaking pag-ibig na iniibig niya sa tao, ang kanyang anak ay kanyang nasaktan. Bakit? Marami po kasing mga tao, kung ating mapapansin, sa panahon natin ngayon, ay kumbaga, tunay na walang pagkakilala sa Diyos. At sa bagay na ito ay pinakikilala ng banal na kasulatan dito sa Roma, buksan po natin, sa chapter 3, makikita natin kung gaano kasama ang mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. Romans chapter 3, verse 11 hanggang 18. Pansinin po natin. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Kaya napakalaki ng pangangailangan na kung saan ang bawat isa sa atin, maipaalam po itong mga katotohanan na ito. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at sangkapalitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbubo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan, hindi nila nakikilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Gaano ilarawan ang banal na kasulatan ang kasamaan ng bawat mga tao na maging sa panahon natin ngayon ay tunay na humihirap. Marami ang bumabaliwala at hindi kumikilala sa ating Panginoong Kristo. Kaya kung ating mapapansin, hindi ligtas itong mga tinatawag na alagad. Makikita natin yan sa tuluyan nating pagbasa. Muli po ninyo akong samahan sa John chapter 13. Isa dito sa alagad na pinuntirya ni Satanas ay si Pedro. Bakit? Sapagkat itinuturo ng banal na kasulatan, maging ng ating Panginoong Kristo, na ang bawat isa ay mag-ibigan. Nang dakpin ngayon ng ating Panginoong Kristo, agad-agad bumunot ng tapak ito si Pedro. Ito si Pedro ay isang uri ng alagad na mainit. O kumbagay pabigla-bigla ng desisyon na para bagang hindi nag-iisip. Hindi ko siya idinagaw, pero makikita natin doon sa kanyang kasaysayan na kung ikaw ay matagal mo nang kasama ang ating Panginoong Kristo, bakit nagkaroon ka ng puot para saktan mo yung iyong kapwa? Bakit? Sapagkat tinaga niya yung tenga ni Malco. Mapapansin natin dito sa John chapter 13 ay ganito po. Dito ay pinagmalaki ni Pedro na nakausap niya ang ating Panginoong Hesus na pinakaiibig niya. Tunay nga kaya? Dito sa John chapter 13, pansinin po natin verse 35. Makikita natin ang ganito, nakasulat. Ang sabi po ay ganito, ang babasahin kay 35 hanggang 38. Sa ganito nakikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod sa akin ngayon, ngunit pagkatapos ay makasusunod ka. Verse 37, sinabi sa kanya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makasusunod sa iyo ngayon? Ang aking buhay ay ibibigay ko dahil sa iyo. Sumagot si Jesus, ang buhay mo bagay iyong ibibigay dahil sa akin? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, hindi titilaw ang manok hanggang ikaila mo akong makatlo. So ito yung denial king. Sino? Si Pedro. Purahin na po natin ito. Puntusan natin ngayon yung kanyang ginawa. Bakit sinasabi natin na sinasabi niya na matagal na niyang kasama na pinakaiibig niya ang ating Panginoong Kristo. Ngunit ayon doon sa mga kasulatan,
itong si Pedro ay isang uri ng alagad na kung saan ay, high blood, parang ganon, magagalitin o mahina ang pamigil, parang ganon, na kung saan ay hindi siya, parang wala siyang pag-ibig. Susukatin ng ating Panginoong Kristo ang kanyang pag-ibig kung ito ay tunay nga. Dito sa una, binanggit natin doon, ang sabi, tandaan natin po, sumagot si Jesus, ang buhay ko bagay niya ibibigay dahil sa akin. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, hindi titirao kang manok hanggang sa ikaila mo ako makatlo. First denial. Tingnan po natin, nakasaad yan dito sa John chapter 18, verse 15 hanggang 17. Ang sabi po ay ganito. Chapter 18, verse 15 hanggang 17. So, ipinakita na rito sa tagpong ito na kung saan ay inaresto na ang ating Panginoong Kristo. Nataga na rin yung tenga ni Marco. At siya ay nasabi rito sa 15, verse 15 hanggang 17. At sumunod si Simon Pedro kay Jesus at gayon din ang isa pang alagad. Ang alagad ng iyawan ay kilala ng dakilang saserdote at pumasok na kasama ni Jesus sa looban ng dakilang saserdote. Ngunit si Pedro ay nakatayo sa pintuan sa labas, kaya't ang isang alagad na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaeng tanod pinto at pinasok si Pedro. Sinabi nga kay Pedro ng dalagang tanod pinto, pati baga ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito? Sumagot si Pedro. Sinabi niya, ako'y hindi. Isa. Ano yung pagkakasabi niya? I am not. Bakit kaya? Dahil kapag nalaman na siya kasama doon sa alagad ng ating Panginoong Kristo, huhulihin din siya at siya ay papatayin.